we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. 28 anyos na buntis at 3 menor de edad na nasawi sa landslide sa Agoncillo, Batangas, nakaburol na. Ilang motorista nagpupumilit pa ring dumaan sa gumuhong bahagi ng Nasugbu Magallanes Road sa kabila ng panganib. Road clearing operations hindi pa nasisimulan. Mahigit 36.2 million pesos na danyo sa pananim na itala ng Batangas Provincial Agriculturist dahil sa epekto ng habagat. Probinsya isinailalim sa state of calamity. 18 katao nasawi sa plane crash sa Nepal. Suspect sa panloloob sa isang bahay sa Batangas City noong nakaraang linggo, arestado dahil sa iligal na droga. At kawalan ng supply ng ilang sariwang isda nararanasan sa Batangas City Old Market. Pagtaas sa presyo nito, posibleng maranasan daw sa mga susunod na linggo. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nakaburol na ang 28 anyos na buntis at 3 minor de edad na nasawi sa landslide sa Agoncillo, Batangas sa kasagsagan ng paghagupit ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Batangas dahil sa epekto ng habagat. Tutukan yan sa follow-up report ni Paul Hernandez. Magkatabi sa kabaong ang 28 anyos na inang nasawi sa landslide sa Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas at nasa sinapupunan niya noong 7 buwang sanggol. Nakaburol din ang 9 na taong gulang pa niyang anak at mga nakababatang kapatid ng ina na edad 13 at 15. Hanggang ngayon, hindi pa nasisilip ng magulang na si Juliana ang mga anak at apo. Kahit kain nga po, hindi ako makakain. Dahil kaya nga po ako nag-aanap buhay para sabay-sabay kami. Ngayon kulang. Kwento ng ina, 13 taon na nirahan sa Taal Volcano Island ang kanilang pamilya. Nakaligtas sila sa pagputok ng Taal taong 2020. Sadyang binawi sa akin, bawi sa akin na aking mga anak. Napakasakit. Hindi na matutupad ang planong pagpapakasal ni Mikas sa nasawing live-in partner. Wala siyang sinisisi sa trahedya. Nasa trabaho raw siya nang mangyari yon. Pero nag-abiso na rin siya sa live-in partner na umalis sa lugar. Baka tamasan tubig. At baka tayo baka kayo. Baka maabutin kayo. Kaya lang ayaw nung kanyang mama. Sinagot na ng pamahalaang lokal ng Agoncillo ang gasto sa burol ng mga nasawi, pati na ang pagkain. Samantala, panaka-naka pa rin ang ulan sa bayan ng Agoncillo. Ang pamahalaang palalawigan ng Batangas, nagdeklara na ng state of calamity. Daan para mabilis na ma-mobilize ang emergency assistance para sa mga lubos na apektado ng kalamidad. We can use our QRF fund. Katulad po sa amin, ang amin pong Eldring Fund na pumapatak sa 30%, yun po ang magagamit namin to give assistance to those who are victimized by the typhoon. Walang ibinigay na petsa kung hanggang kailan epektibo ang state of calamity. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nararanasan ang kawalan ng supply ng ilang sariwang isda sa Batangas City Old Market. Posible namang maranasan ang pagtaas sa presyo nito sa mga susunod na linggo ayon sa pamunuan ng pamilihan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Karina kaninang umaga, malalakas na hampas ng alon at malakas na hangin pa rin ang nararanasan ngayong hapon dito sa bahagi ng Barangay Tabangao, Aplaya. Hindi pa rin makapalaot ang ilan sa mga mangingisda, kaya naman ang ilan sa mga magtitinda sa pamilihan wala halos maibentang sariwang isda.
Buwan-buwan, laying, tamber, bakuko, ayungin at bangus. Iyan lamang daw ang mga nahuling isda ng mga anak ni Nida kaninang tanghali. Hindi lang daw gaanong mabenta dahil hindi raw gaanong kilala o gusto ng mga mamimili. Ang kakaunting huli ng mga sariwang isda, malaking epekto raw para sa gaya nilang magtitinda. Mahirap sa amin yung walang panggastos. Pag humina siguro ang habagat, yung alon. Mahirap, yan lang hanap buhay namin, pangingisda. Tataas siguro ang presyo. Marami-rami pang klase ang paninda ni Nida pero sa pwestong ito ni Evelyn, bangus at dalagang bukid lang mula sa bayan ng Nasugbu at Agoncillo raw ang kanyang naangkat. 240 pesos hanggang 260 pesos ngayon ang presyuhan ng mga paninda. Mahirap man ibenta, tsaga na lang daw muna para kumita. Ang iba'y namamahalan at pagka mataas ang presyo ng kuha ang pamimili, di mataas din ang pagbibili namin. Di ang kinikita lang naman din, di panggasto sa pang-araw-araw. Nakakausad naman. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, epekto pa rin ang nararanasang habagat kaya hindi makapalaot ang mga mangingisda, kaya walang gaanong huli ng sariwang isda sa pamilihan. Wala tayong galing mga Wawa, galing Simlong, Karatagan, wala tayong ganun. Dahil sobrang lakas ng hangin, malakas ang alon, hindi po pwedeng pumalaot ang ating mga mangisda. Pagka ganitong malakas ang alon, ang tendency ng ating mga isda ay pumailalim. Napakahirap nilang mahuli. Kung mahirap daw para sa mga tindera na ibenta ang mga iilang isda, doble o tripleng hirap daw ito para sa mga mangingisda gaya ni Edmond. Maging sila raw kasi hindi pa tiyak kung kailan makakapalaot at makapanghuhuli ng sariwang isda. Kaya kung sakali man daw na makakapalaot na, posible namang tumaas ang presyo ng isda. Mahirap kasi magbaba ng bangka diyan. Yung Lunes nga kami pahirap ang pagtataas ng bangka. Panahon ng habagat. Ay, mahal. Mahal yan. Magawa ng bagyo. Ace, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang isinasagawang pamamahagi ng food packs ng Batangas City LGU sa mahigit 2,000 mga mangingisda sa lungsod ng Batangas. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nalubog sa baha ang aabot sa 100 hektaryang palayan sa Nasugbu, Batangas. Samantala, naitala ang mahigit 36.2 milyon pesos na danyo sa agrikultura sa lalawigan, ayon sa Batangas Provincial Agriculture Office. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Hindi ito sapa. Palayan yan sa Barangay Putat sa Nasugbu, Batangas na nalubog sa tubig baha habang nananalasa ang bagyong Karina na pinatindi ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, aabot sa 100 hektaryang palayan ang napinsala sa magkakaibang barangay. Ang iba, subside na tubig, nag-subside. May areang makupad ang labas sa tubig itong parte ng Bundukan, Putat, Talangan. Kung magtutuloy-tuloy na gumanda ang panahon, inaasahang huhupa na rin ang tubig ngayong araw hanggang bukas. Sa impormasyon ng Provincial Agriculture Office, aabot sa 36.2 milyon pesos ang danyos ng masamang panahon sa agrikultura sa Batangas. Nasira ang mga pananim gaya ng palay, mais at iba pang high-value crops gaya ng farm vegetables at prutas. Ang halagang yan pwede pa raw madagdagan. Tiniyak ng Provincial Agriculture Office ang pag-alalay sa mga magsasaka. Palagi naman kami nakahanda sa ganito. Yung pamimigay namin ng mga planting material, seeds again. Doon sa mga paghahanda ulit ng kanila mga lupa, ganun ulit yung magiging tulong namin sa kanila. Nagpapatuloy pa rin ang assessment ng PDRRMO sa mga lugar na nasa pulang matinding pag-uulan at baha. Sa ngayon, ikinakasa pa rin ng mga relief operations sa magkakaibang bayan at lungsod sa lalawigan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Dahil sa malawakang epekto ng habagat at bagyong Karina sa ilang lugar sa bansa, suspendido ngayong araw ang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Ayon sa anunsyo ng Malacanang, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang may kinalaman sa rescue, emergency at health services. Ipinaubaya naman sa pamunuan ng mga pribadong sektor ang desisyon kung papapasukin nila ang kanilang empleyado. Sa Batangas, unti-unti na ring bumubuti ang lagay ng panahon kung saan panakanakang ambuna lang ang nararanasan sa ilang lugar. Mga kapuso, bukas ang Calamity Loan Program ng SSS para sa mga lugar na nasa ilalim ng State of Calamity. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez.
Walang itulak kabigi ng mga naidulot na pinsala at perwisyo ng bagyong Karina at Habagat. Nariyan ang baha, landslide at pagkawasak ng mga ari-arian. Hinarangan man ng mga sandbag ang entrada ng compound ng pamilya Almanzor, hindi pa rin nakaligtas sa tubig baha. Pero mabagal po ang pag-usad ng tubig. Yung baka po mga 1 linggo mag-iba-iba, huwag lang uulan ulit. Sira ang mga gamit gaya ng lamesa at refrigerator ng abuti ng baha. At saka yung pong upuan, ganoon, opo. Naabot lang po ng tubig. Sa kapatid ko naman po yung silya. Ang gaya ng pamilya ni Matet ang naistulungan ng SSS. Kaya binuksan ang Calamity Loan Program sa miyembro nitong apektado ng kalamidad. Pasok ang mga lugar o lalawigan na nasa ilalim ng state of calamity. Para maka-avail, dapat may 36 na monthly contribution ng miyembro. 6 na hulog daw dito, dapat nagawa sa loob ng nakaraang 12 buwan. Di pa po tumatanggap ang ating member ng tinatawag na permanent total disability or yung retiree pensioner. So yung mga tumatanggap po na ganon, so hindi na po sila qualified for ating calamity loan. Pwedeng umutang nang aabot sa 20,000 pesos o katumbas ng 1-month salary credit. Wala pong past due na loan kay SSS. So ibig sabihin wala pong outstanding loan kay SSS. 20,000 pesos ang maximum na pwedeng i-loan sa SSS na babayaran sa loob ng 2 taon. Gagawin dapat ang loan application via online. Ayon sa SSS Batangas, wala pang ibinababang abiso kung kailan bubuksan ang aplikasyon. Maglalabas daw sila ng anunsyo tungkol dito. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sa kabila ng panganib, nagpupumilit pa ring dumaan ang ilang motorista sa gumuhong bahagi ng Nasugbu Magallanes Road. Samantala, hindi pa rin nasisimula ng road clearing operations sa lugar. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ingat na ingat ang mga nagtatangkang makadaan mula sa gumuhong lupa at bato sa Magallanes Nasugbu Road. Hamon pang maitawid ang mabibigat na motorsiklo. Isang maling hakbang, maaring ikapahamak, madulas ang lupa, at patuloy rin ang agos ng tubig. Pero hindi alintana yan ng ilan. Napaka-importante po nga po lang ng pupuntahan Ganun, pero sa pabalik po, hindi na kami dadaan dito. Doon po sa turn natin Sarado pa rin ito sa mga sasakyan. Ito yung Magallanes Nasugbu Road sa bahagi ng Barangay Bulihan sa Nasugbu, Batangas. Itong kinatatayuan ko ay kalsada talaga at dinaraanan ng iba't ibang uri ng sasakyan. Pero dahil natabunan na ng naglalakihang bato at mga lupa, hindi mo na ito pinadaraanan. Hindi pa siya kung kailan sisimula ng road clearing dahil ayon sa Nasugbu MDRRMO, lubhang delikado kung gagalawin ng lupa at bato. Saturated o basa pa raw kasi ito. Baka madamay pa yung ating operator. So siguro a few more days na maaraw, I think magiging passable na siya, at least 1 lane man lang. Kailangan na raw ng pangmatagalang solusyon dito para hindi na maulit ang pagguho. Pero ayon sa DPWH Batangas 1st District Engineering Office, wala raw sa maintenance budget nila ang lugar. Hirap kami makapasok dyan sa pag-clearing dahil wala naman kami pondo para dyan. Pero ang aming director, sinama siya sa 2025 na for restoration ng road na yan. Bukas din ng DPWH na magpahiram ng mga heavy equipment at iba pang mga gamit para sa gagawing clearing operations. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nahuli kam ang pagnanakaw ng isang lalaki sa motorsiklo ng isang delivery rider sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Pansinin ang kuhang ito ng CCTV sa bahagi ng Barangay 9, Batangas City. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at puting t-shirt ang sumilip sa magkabilang bahagi ng kalsada. Tila nagmamasid at palingalinga sa paligid. Maya-maya pa sumakay na ito sa motorsiklong nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang motorsiklo kabilang na ang nasa humigit kumulang 25,000 pisong halaga ng mga parcel, tinangay na pala ng sumakay na kawatan. Ang ating victim dito ay delivery ng mga parcel. Nung mag-deliver siya ng parcel sa Pidandan Street sa right side portion,
Barangay 9, Batangas City. Iniwan niya yung kanyang motor na nandun pa yung susi. Nung balikan niya ng 1:15 p.m., wala na si motor, wala na si parcel. At ito ay nadala na ng suspect. Sa isinagawang CCTV backtracking ng Batangas Component City Police, na-recover ang tinangay na motorsiklo sa Barangay Sorosoro Ibaba, Batangas City, ngunit wala na ang mga parcel at ang suspect. Patuloy pa ang isinasagawang CCTV backtracking ng pulisya sa posibleng kinaroroonan ng suspect na tumangay sa motorsiklo. Abiso naman ang pulisya sa mga delivery rider at mga motorista upang maiwasan ang mga kaparehong insidente. Huwag po tayong magkampante na basta na lang tayo mag-iwan ng gamit natin, lalo na ang sasakyan. Meron na naman kaming person of interest. Marami naman po tayo ditong mga binabayarang parking space at may mga security guard. Doon na lang tayo mag-park siguro para mabantayan. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang delivery rider. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa datos na inilabas ng Oriental Mindoro PDRMO, umabot sa mahigit 19,000 na pamilya. Katumbas yan ng mahigit 81,000 na individual ang naapektuhan ng habagat sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Kahapon, umabot sa mahigit 8,000 na individual ang inilika sa iba't ibang lugar sa probinsya, bunsod ng pagbaha dahil sa mga naranasang pag-ulan. Passable na lahat ng mga national roads sa lalawigan at unti-unti na rin humuhupa ang baha sa ilang lugar. Bumababa na rin ang antas ng tubig sa mga ilog doon. Base sa report, nasa mahigit 82 million pesos na ang naitalang danyo sa agrikultura sa Oriental Mindoro matapos malubog sa baha ang kanilang mga pananim. Samantala, isinailalim naman sa state of calamity ang mga bayan ng Pinamalayan at Bako dahil sa matinding epekto ng habagat. Ilang mangingisda sa Batangas City na hindi nakapalaot dahil sa masamang panahon ang nabigyan ng relief goods ng LGU. Narito ang report ni Denise Abante. Siguro naman alam ng ating gobyerno na gaya namin sa dagat lang umaasa na sa ngayon ay kailangan namin ng pang-araw-araw din na pangailangan. Ang hiling na ito ng mangingisdang si Mang Bien mula sa Pinamukan Proper, Kamakalawa, agad na natugunan ng Batangas City LGU. 2,000 mangingisda sa Batangas City ang umaasa sa dagat. Bukod sa pinagkakakitaan, dito na rin daw sila kumukuha ng kanilang pang-ulam sa araw-araw. Ngayong nakararanas pa rin ng malalakas na alon at hangin sa Kalakhang lungsod, minabuti ng Fisheries Division sa ilalim ng City Veterinary Office katuwang ang Batangas City RRMO at CSWD Office na mamahagi ng food packs sa mga mangingisda. Ito ay para matiyak na may sapat silang pagkain ngayong hindi sila makapalaot. 10 kilong bigas at ilang canned goods ang ipinamahagi sa mahigit 200 fisher folks sa Barangay Pinamukan Proper at Simlong kaninang umaga. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at talaga namang napakabilis ng pagtugon at ganun din sa inyo dahil kayo yung naging kasangkapan. Salamat sa Diyos at yung malunggay na may katuwang na. Ang mga nakatanggap ng ayuda, mga mangingisdang rehistrado lamang sa Fisheries Division na siyang ina-assess at ina-update din sakaling may sumakabilang buhay na o tumigil na sa pangingisda. Yun po ay yung may mga bangka, yun nga sinasabi po natin na talagang affected pagka ganitong may habagat o may masamang panahon. May listahan po sila and then ina-update pa rin naman po natin para yung hindi napasama doon ay atin pa rin matulungan. Malaking bagay daw ang ayudang natanggap para sa pantawid gutom ng pamilya ni Mang Merwelito ngayong hindi pa siya makapalaot. Sana po na may gumanda na ang panahon at ng kaming mga mangingisda ay ayos ang aming pagpalaot at kami ay magkaroon ng hanap buhay. Hindi lamang para sa amin, pati sa buong mga aming natutulungan. May inaayos na rin daw na programa ang Batangas City RRMO upang magkaroon ng alternatibong hanap buhay ang mga mangingisda tuwing makararanas ng masamang panahon. Sana po ay makabuo din tayo nung rescue ng mga mangingisda. Kaya lang may training. Tsaka mayroon pong requirement para sa AIDS. Okay ka po? Mga bata-bata ng konti. May ayudang matatanggap din ang mga mangingisda sakaling masira ang kanilang mga bangka bunsod ng masamang panahon, pero paglilinaw nila, lahat po kasi ng bangka na nire-renew ang rehistro ngayong taong ito, automatic po yun nakakwalify sa insurance po na binibigay ng Philippine Craft Insurance Corporation. Ang pinakamabilis po ay report sa bantay dagat. Sira ang bangka, pipicturean mo ng bantay dagat.
ipapasa sa amin. I-report ho yan sa Philippine Crop Insurance Corporation process. At pagkatapos ho noon, may pupunta ho sa inyong taga-Department of Agriculture. I-assess ho yung damage. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karina at patuloy na ang paglago sa ating bansa. Sunod na nitong tinutumbok ang southeastern China. Pero kahit wala ng bagyo sa PAR, hindi pa rin ibinababa ng pag-asa ang signal number 1 sa Batanes dahil posible pa rin dyan ang malakas na hangin at tsansa ng ulan. Habang patuloy na lumalayo sa PAR, tuloy-tuloy rin ang paghatak nito sa habagat. Sa datos ng Metro Weather, may mga pag-uulan pa rin sa Rizal, Mindoro Provinces, Cavite, Laguna at Batangas. Malakas pa rin ang ulan lalo na sa Occidental Mindoro, kaya maging alerto sa baha o landslide. Mataas din ang tsansa ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Umaapila ng tulong ang pamilya ng nasawing tinderong nadaganan ng puno sa Nasugbu, Batangas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dito sa panulukan ng Poblasyon 3 sa Nasugbu, Batangas, huling nakita ng tricycle driver na si Reynaldo, ang street food vendor na si Virgilio. Nasawi ang 46 anyos sa tindero ng madaganan ng nabuwal na puno ng akasya habang humahagupit ang habagat at bagyong Karina, Martes ng gabi. Sa loob ng kanyang car, doon siya nakasubsob sa pagitan ng sidecar niya, sa gitna ng motor niya. Baluktot sir, pabaluktot dahil naipit ito yung ganto niya. Damay sa pagbagsak ng punong isang street light. Pinagpuputol-putol na ang punong kahoy para maialis na ito sa lugar. Hindi naman makapaniwala ang misis ni Virgilio na wala na ang kasakasama niya sa hanap buhay. Hindi niya nga raw pinayagang magtinda si Virgilio dahil sa masungit na panahon. Sabi ko yan, ang sinasabi ko na kako sa iyo, sumugwada na, lakas ka ako, sabi ko gano'n. Di sabi niya, hindi, mamaya kapag tila ako aalis na. Pipilitin niya raw magpakatatag para sa isang anak na nag-aaral pa. Masipag at maalalahanin daw sa pamilya si Virgilio. Umaapela siya sa kinaukulang matulungan ng kanyang pamilya. Yun nga po, baka po kami matutulungan. Yung anak niya na magka-college, hindi nga po nakakapamili ng mga gamit. Ari po aking isang apong grade 12. Ako naman po hindi na talaga makapagtustos ng paghahanap mo dahil ako'y meron na ring karamdaman po. Sa July 31, nakatakdang ihatid sa himlaya ng nasawing padre de pamilya. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Hindi na makakabalik sa trabaho bilang construction worker ang 43 anyos na lalaki sa barangay Talisay, Chaong, Quezon. Nahulog kasi mula sa puno ng mangga ang lalaki nung Lunes ng tanghali. Sa kwento ng kapatid ng biktima sa pulisya, nakita nitong nasa itaas na ng puno ang lalaki. Tinatayang 20 talampakan ng taas ng puno. Posible umanong napatapak sa mahunang sanga ng puno ang biktima at nawala ng balanse hanggang tuluyang mahulog. Sa report ng Chaong Police, nabagok daw ang ulo ng biktima sa lupa na dahilan ng kanyang pagkasawi. Sinisikap mahinga ng panig ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng biktima. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sa Globalita, kita sa video na ito ang pagbulusok at pagsabog ng isang eroplano matapos mag-take off sa Tribhuvan International Airport sa Kathmandu, Nepal. Makikita sa CCTV na sumadsad pa ito sa runway. Ang eroplano nagkapira-piraso at naburin ang ilang bahagi nito. Ayon sa otoridad, patungo sana ng Pokhara ang eroplano ng Saurya Airlines. Sakay nito ang 2 crew at 17 technicians na magsasagawa sana ng regular maintenance sa Pokhara Airport.
Sa 19 na sakay ng eroplano, tanging ang piloto nakaligtas na agad isinugod sa ospital. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng plane crash. Arestado dahil sa iligal na droga ang sospek sa panloloob sa isang bahay sa Batangas City noong nakaraang linggo. Nakatutok si Denise Abante. Nasa likod na pala ng selda ang isinuplong na lalaking nanloob sa isang bahay sa isang subdivision sa Batangas City noong July 17. Ayon sa pulisya, July 22 nang mahuli ang suspect dahil sa pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Pero kahapon lang, July 24, nagawang dumulog ng ninakawang biktima sa pulisya dahil umano sa takot. Tinatayang nasa humigit kumulang 100,000 pisong halaga umano ng mga alahas at damit ang tinangay ng suspect. Nakita niya yung suspect na sa loob ng bahay niya. Takot lang siya na kumprontahin, nag-isip siya baka siya ay masaktan, may dala siyang patalim o baka may dalang patalim yung suspect, ay minabuti na niya na i-identify na lang yung suspect. Nang dumulog sa Batangas Component City Police Station, ipinakita umano ng investigador ang larawan ng hinihinalang suspect at positibo siyang kinilala ng biktima. Nakita na parang kamukha nung detainee namin nahuli sa 9165, yung isa anti-illegal drugs na bypass yun. Nung ipakita sa kanya yung suspect ay properly identified na yun talaga yung tao na pumasok sa kanyang tahanan at kumuha ng kanyang mga items. Aminado naman ang suspect sa kanyang ginawa. Depensa niya, kayo raw po gumawa na? Opo, ma'am. Gipit lang po, ma'am. Nabalik na daw po. Yung iba po sa junk shop, yung iba po yung nakuha ko na mga nasa palengke po. Gumagamit pa kayo, sir? Opo, ma'am. Bebenta-benta kayo? Opo. Sa ngayon, kasong paglabag sa Republic Act 9165 at robbery ang mga reklamong kinaharap ng suspect. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang biktima. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Masaya si movie queen Bea Alonzo na pinag-uusapan online ang Widow's War. Samantala si Benjamin Alves masayang nakatrabaho ang kapuso actress sa naturang serye. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Nagpapasalamat daw si Bea Alonzo sa suportang natatanggap mula sa manonood ng Widow's War. Matapos pag-usapan ng mga netizen ang pagkamatay ni Paco na karakter ni Rafael Rosel noong nakaraang linggo. Sunod namang pinag-uusapan ngayon kung kaya bang patayin ni Sam na papel ni Bea ang kanyang ex-best friend na si George na ginagampanan naman ni Carla Abellana. Masaya raw si Bea na napag-uusapan online ang Widow's War. Gusto ko na nagsaspark siya ng conversation on social media. Ang dami nilang kanilang mga theories. Marami raw dapat abangan dahil complex daw o nag-evolve ang kanyang character. Nagustuhan din daw niya ang istorya at bawat karakter sa serye. I like it because lahat ng mga characters dito sa show na to, we're all gray characters. Walang perfecto. Kagaya ng tayo as humans. Ang kanyang co-actor na si Benjamin Alves nakatanggap din ng papuri mula sa mga netizen dahil sa husay niya sa pagganap bilang Basil. Magaan daw ka-eksena at masaya siyang makatrabaho ang isang Bea Alonzo. Ever since Bea came to GMA, that's one of the goals as far as being an actor, to be able to work with her. Patuloy na subaybayan ng Widow's War 8:50 PM sa GMA Prime. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.